Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day, everyone! It's already time for hashtag Upgrade Learning in Technical Drafting. I am Tutor Romel, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to Itulay Online Tutorial. What's up, mga ka-drafting? Live na live po tayo ngayong Quarter 2, Week 3 sa FB group ng DepEd EdTech at YouTube channel ng DepEd EdTech at DepEd Philippines. Kumusta po ang inyong linggo? Sana po ay naging mas smooth ang inyong linggo simula Lunes hanggang ngayon. Ano po, hanggang mamayang hapon at hanggang bukas. So shout out po tayo para sa ating mga viewers. Meron po tayong 9,000 viewers. Meron po tayong viewers. Good morning po kay Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. Good morning po. Ay, kulang po pala. Maria Jean Valerie Mendoza Jr. Good morning po. And kay Sir Gilbert Espinosa Bautista. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta at lagi pong panonood ng ating online tutorial. Kung kayo po ay lalabas mamaya or bukas, mag-ingat po tayo palagi, magsuot po ng mask. Kung kailangan po magsuot ng face shield, magsuot po ng face shield at gumamit po tayo ng alcohol palagi kung meron po tayong hinahawakan sa labas. Ngayong Biyernes po, mga ka-drafting, tayo ay nasa Quarter 2, Week 3 ng ating Itulay Online Tutorial. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa basic types of groups. Yung po nagbibigay ng protection sa atin. Ano po? Siya yung isa sa pinakamahalagang bahagi ng bahay natin na sinusuportahan tayo sa init, sa lamig, sa ambon, sa kulimlim. Lahat sinusuportahan, pati yung furnitures natin, yung sapatos natin, yung tsinelas natin, yung TV natin, yung lamesa natin, lahat sinusuportahan niya. Wala siyang pinipili para suportahan. Naku po, mukhang humuhugot tayo. Thank you po sa teachers and writers, facilitators assigned to work on the competency-based learning modules ng technical drafting. Maraming salamat po sa pagpayag nyo po na gamitin namin ang inyong learning module. Kasama rin po natin mga ka-drafting si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At maraming salamat sir sa inyong gabay, sa inyong pag-guide sa akin at sa iba pang mga tutors. Mag-ingat po kayo palagi. Siyempre, mga ka-drafting, ngayong Quarter 2, Week 3, meron tayong objectives. And
at the end of our tutorial, this online tutorial, you are expected to identify the illustrative representation of common roof types. And also, you are expected to categorize common roof types based on its description and comment on the design roof of each roof types. Okay? Pero bago tayo magsimula, mukhang nasimulan ko na kanina mga ka-drafting, let's get emotional this time. Oh, how can I give it to you? Meron tayong meron tayong picture sa screen. Sa kanang bahagi ng screen, meron tayong picture ng magkakaibigan. And then sa kaliwang bahagi naman, meron tayong yung naibibigay ng ating mga kaibigan. Ngayon, how can I give it to you? Paano ba naibibigay ng friends ang emotional support? Kung meron kayo meron kayong munting maipapayo lang or suggestion or idea kung paano ba naibibigay ng inyong friends ang emotional support, basahin natin sa comment section kung meron tayong makikita at kung may time pa tayo. Okay? Hintayin ko po hintayin ko yung inyong sagot. Okay? Paano ba naibibigay ng friends ang emotional support? Habang naghihintay tayo, emotional support is an important benefit of relationships. According to www.healthline.com or Health Benefits of Friendship, when you and your partner disagree or want to spend time on different hobbies or friends or who share your interests can help you maintain your sense of self. So kapag medyo may konting hindi pagkakaintindihan with your partner, with your loved one, or with your family member, isa daw si friend sa pwede natin puntahan at malimit pinupuntahan natin para magbigay ng emotional support. Paano ba na ibibigay ni friend ang emotional support? Pag ba tinapik ka sa balikat, emotional support na ba yon? Kapag pinakinggan ka ba, emotional support na ba yon? Maghintay tayo ng mga sasagot kung paano ba nila nakukuha or guys, paano nyo ba nakukuha yung emotional support from your friends? Maraming salamat po sa panonood, Ma'am Zaira Madraga Pasco at kay Ma'am Ersa Ulep. Hello po, Tutor Ersa. Willing dapat tayo makinig, sabi ni Ma'am Ersa. Tama po, willing dapat makinig. And good morning po from SDO Isabela Region 2, Luvio Castillo, Taroma. At sabi ni Sir Gilbert, mag-share daw time and effort. Sabi rin ni Tutor Ersa, mutual dapat, willing umunawa, makinig at samahan sila. Ipaalam na naandyan ka lang. Yung yung time na yung pagkakataon na naramdaman nilang naandyan ka, okay na yan. So maraming salamat po sa pamanonood. Ma'am Tutor Princess Azil, good morning po sa inyo. Ngayon naman, pangalawa naman na picture natin ay family members. So meron tayong lolo, lola, the parents, tsaka yung kanilang anak. How can I give it to you? Paano ba na ibibigay ng family yung care and security? Isa yan sa mga kailangan natin sa panahon ngayon, Bigay tayo ng suggestion po kung paano ba naibibigay ng family and care and security. Palagay po sa ating comment section. Habang naghihintay tayo, ayon po sa raisingchildren.net.au, strong families give children safe, secure place to be themselves and learn about who they are. Because children in strong families feel secure and loved. They have confidence to explore their world, try new things, and they can deal better with challenges and setbacks because they know they have family support. Okay? Paano ba naibibigay ng family ang security and support? Sabi ni Tutor Ersa, time, love, and being present. Napakahalaga niyan. Maraming salamat po. Yung time, kapag kailangan ng family members ang inyong presence, set aside everything pansamantala and mag-focus sa kanila. At syempre, maging cheerer daw, sabi ni Sir Ersa, ni Tutor Ersa. Maging cheerer nila, trust them and support them. Maraming salamat po. At next naman natin, meron tayong picture ng umbrella. Meron tayong, siguro nanay yun, and then meron tayong dalawang bata na meron silang umbrella. How can I give it to you?
paano ba na ibibigay ng umbrella ang sun shield and rain protection? Although medyo mabilis ng ma-visualize, no, maintindihan, kaya lang sabi sa www.jollybrawly.co.uk, decorations daw, nakakapagbigay daw ng decorations or nakakatulong bilang decorations ang umbrella. Whether you are looking to decorate the venue of a big event such as a wedding or an artistic room in your home, umbrellas make for wonderful quirky decorations. Okay? Sabi po ni Francis Alejo, motivation and encouragement. Thank you po, sir. Kyle Bote, thank you for watching Communication and Love. At Sir Gilbert Espinosa, meaningful presence. Parang maganda nga yun, no? Hindi lang basta presence, no, na nandiyan ka lang. Kasi minsan ngayon merong mga friends, may mga friends na nagkikita-kita, nagbabanding, nagpapaalam, banding daw, catch up. Pero pagdating naman doon, mga naka-cellphone naman, naandun nga yung presence. Kaya lang, parang hindi meaningful, no? Pero sana kapag meron tayong bonding, medyo i-set aside natin si phone. Pwedeng ilabas for capture natin yung moment, mag-picture tayo, mag-video tayo. Pero afterwards, medyo ibigay na natin yung sarili natin sa mga kaibigan natin for the meantime. So, ang umbrella daw, nagbibigay daw ng sun shield and rain protection. Speaking of rain protection, tsaka sun shield, meron ako ditong picture ng umbrella. And then, alamin natin yung mga parts. Ano po? Yung mga parts na yun. Ano ba yung mga bahagi ng umbrella na nagbibigay ng sun shield at rain protection? Una natin is the canopy. This is the dome-shaped fabric, usually daw nylon, and that opens to protect you from the rain or sun. It comes in a variety of colors and patterns and can be customized with cool design. So, yung tawag doon ay canopy, yung material na ginagamit. Ano pa? Pangalawa natin na part ng umbrella is the spokes or ribs. Okay, wag po kayong ma-confuse ha. Pag sinabing ribs, hindi po yan lunch natin. Okay? Yung ribs daw ay thin, flexible wires that run along the underside of the canopy, yung nasa ilalim ng canopy, ng material. And they help create the iconic shape of the umbrella. Yung pag sinabi iconic shape, usually kapag gano'n, no, yung dome shape, at maliit, hawak na isang tao, so ang nasa utak natin, umbrella siya. Pangatlong part ng ating umbrella is the shaft. Okay? Shaft, the pole that connects the canopy to the handle is known as the shaft. Ano daw na ibibigay ni shaft or na itutulong? It provides stability and height to your umbrella and can be made from different materials. Pwedeng aluminum, pwedeng steel, pwedeng fiberglass, pwedeng wood. Okay? Or any other materials na pwede na makakatulong para maging stable yung umbrella natin since doon natin siya hinahawakan. Kaya lang, syempre, balik tayo sa lesson natin. Ano po? So, meron tayong picture dito ng roof. Kung roof ang pag-uusapan natin or bubong, so yung roof natin parang umbrella, may canopy rin, katulad na nakikita natin sa screen. And then yung roof, may spokes then or ribs, katulad ng nakikita natin sa screen. And then yung roof, meron ding shaft. Most likely. Ano po? Most likely. So, para rin siyang umbrella na meron ding shaft na nagbibigay ng stability para manatiling nakatayo si bubong. Okay. Pero dahil bubong ang pinag-uusapan natin, let's get the correct technical term para doon. Ano po? So kapag roof daw, yung canopy natin, tinatawag na natin siyang roofing sheets. Okay? Yung spokes naman or ribs, tinatawag na natin siyang rafter. At yung ating shaft, tinatawag na natin siyang support. So yung support na yon, either, or it could be a supporting wall or a post. Yung poste. Okay? Ano ba yung roof? Mga ka-drafting. Ang roof daw is the external upper covering of a house or building, and it shows the size, the shape, and the type of materials that should be used in the roofing system. Yun yung roof natin. Okay? Let's discuss the basic types of roofs. Yung una natin na basic type of roof is the gable roof. Pansin natin sa screen, mga ka-drafting ha, it has a pitch on both sides, but no pitch on the gable ends. Ano ba yung gable ends? Yung pinakamahabang bahagi. Okay? Yung pinakamababang bahagi niya. Ano ba yung meron siyang slope? This type of roof is used
extensively in the Philippines, malimit nakikita siya sa bahay kubo o kaya yung mga row houses sa mga subdivision. Okay? So meron siyang roof, pansin natin. And then bukod sa roof, meron siyang tinatawag na pitch. Okay? Tingnan natin sa screen mga ka-drafting. So yung pitch is equal to rise and the span, over span. So yung rise, nakikita natin sa screen, yun yung rise mga ka-drafting, yung distance simula dun sa pinakamataas sa bahagi ng bubong hanggang dun sa pinakamababang bahagi na kapantay ng tinatawag nating eave. Okay? Yun yung rise. Yung span naman is the distance from yung farthest part ng bubong sa mababang part or yung eave papunta dun sa gitna, dun sa rise. Okay? Kita nyo po ba? Nakikita natin sa screen, no? Yung pitch is equal to rise over span. So yung rise and then yung span, nakita natin sa screen. Malinaw po? Ano ba yung pitch? The roof was pitched at an angle of 75 degrees base dun sa picture natin. Okay? Ano yung cons? Ano yung cons ng paggamit ng gable roof? Ito daw ay wind risk. If you live in an area prone to hurricanes, a gabled roof isn't your best option. Kasi strong winds exert a lot of upward pressure on a gable roof pressure. Since there are two overhangs, yung nasa magkabilang tabi, yun yung tinatawag na overhang, for the wind to target, strong gust can cause parts of your roof to blow up or blow off. This is especially true if the roof structure has larger eaves, yung simula dun sa wall, sa side wall, tsaka dun sa tinatawag nating pinakamalayong part or mababang part ng bubong, yung eave. Kapag medyo mas malapad yung eave natin, usually pwede siyang pagkuhanan or gawing dahilan ng wind para ma-blow off yung bubong natin. Pero still, since tayo ay nasa Philippines, malimit ginagamit pa rin yan. Siyempre, meron tayong konting innovation, okay? Kino-customize natin ng konti. Malinaw po yan, ha? Kung may tanong po kayo, pwede nyo pong i-key in sa ating comment section and then basahin natin and then sagutin natin. Mga ka-drafting, pangalawang type ng roof or type of roof is the hip roofs. Hirap, no? Hip roofs. These are used when eave line protection is desired around the entire perimeter of the building. So yung perimeter, yung bahagi, yung harap, likod, gilid, dalawang gilid ng bahay natin para daw maproteksyonan yon. So meron tayong tinatawag na eave. Tapos para daw maproteksyonan yung apat na bahagi na yon. So ang tawag doon ay hip roofs. Mapapansin natin sa picture na meron tayong hip or parang balakang, no? Yung pinakamataas sa bahagi sa bubong. So meron tayong 4. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin sa screen, mga ka-drafting. Hip roofs are very popular in warm climates. They are commonly used on Regency and French provincial homes. Ano ba yung eave na tinatawag? Okay, yan po yung eave. Kita natin sa screen. Eave line means the line between the two lowest points of intersection of the top of the wall and eave or edge of the roof. Yung eave daw ay yung pinakamataas sa bahagi ng wall natin, yung pinaglalagyan ng biga. Yes, ng biga or beam. Tapos i-extend natin doon sa pinakamalayong part ng eave ng bubong, yun yung tinatawag nating eave line. Okay po? And then ano ba yung hips? Okay, yung pinakamataas na bahagi ng bubong, yun yung hips na tinatawag. Although apat po yung hips ng hip roof, kaya lang yung isa ay nandun sa likod na part ng photo. Okay? Kung may question po, lagay po natin sa comment section. Pangatlong type naman ng basic types of roofs is the flat roofs. Okay, yung flat roofs na yan. Ayun, makikita natin sa screen, mga ka-drafting, yung flat roof. Ano ba yung cons niyan or disadvantage? Water is most likely to accumulate and pool on flat roofs. So kapag may tubig, naiipon yung tubig. So syempre, ginagawa naman ng paraan yan, no? Kaya lang, syempre, may mga pagkakataon na hindi may iwasan, na naiipon pa rin. And ice dams. Although wala naman tayong ice, it can cause dangerous levels of snow and ice accumulation.
Ang advantage naman, siyempre versatility. Yung ibang may-ari ng bahay na may flat roof or yung tinatawag nating rooftop, ah, tini-turn ito or ginagawa ito in their flat roof section into rooftop gardens. Okay, mga ginagawa nilang garden kung saan sila nagtatanim, pampalipas oras. And then, flat roofs are also ideal for roof deck construction. Mga activity area nila, imbis kung wala silang lugar sa bahagi ng bahay nila sa ibaba, so ginagawa nila yung roof deck para maging activity area. Homeowners can use a flat roof to add a beautiful addition that also provides additional weather protection. So ginagawa rin siyang minsang tambayan o kaya naman ay pampalipas oras ng family members. At marami pong salamat din sa panonood before we proceed sa number 4 natin. Maraming salamat sa panonood, Ma'am Laika Almario Rana. Thank you for watching. At kay Lee Jocas Feliciano. Na-miss kita, brother. Lee Jocas Feliciano ng SDO Bulacan. And then kay Juvie Sogoan Bandayon. Great presentation, sir. Marami pong salamat, sir. Kung gusto nyo po ng aking presentation, i-PM nyo lang po ako. Just follow my FB page, Tutor Romel. Willing po akong i-share sa inyo ang aking presentation. And by the way, ako po, syempre, yung gumawa ng presentation. Pang-apat na type ng roof natin is the shed type roofs. Okay? These are, itong type ng roof na to are higher at one end than the other. They may be used effectively when two levels exist where additional light is needed. So kapag kailangan daw ng additional light dun sa kabilang part, dun inilalagay yung higher part ng roof na to. Syempre, di ba, na-discuss natin mga nakaraang linggo na kapag nagagawa tayo ng partition ng bahay or inilalagay yung dinidistribute natin kung saan ilalagay yung bedroom, yung living room, tsaka yung CR, so on and so forth, kino-consider natin yung taong titira dun sa bahay, di ba? So kapag maagang gumising, pwede mong ilagay yung mataas sa bahagi ng bubong dun sa parte ng room kung saan mas sinisikatan ng araw every morning. Maraming salamat po sa panonood. Mapapansin natin sa screen na yung isa ay mataas and then yung slope naman yung kabilang part. Ano ba ang disadvantages ng paggamit ng shed roof? Many people consider building a shed roof for their house because they can afford it. Although kung mapapansin natin, no, isang diretso lang. Yes, shed roofs are cost-effective options because of their simplicity. Medyo makakaunti lang, mura lang, isang diretso lang pamakuan, ano? A basic roofing design with only one slope is easier and less time consuming to work on for contractors. Mapapansin natin mga ka-drafting kung lalabas tayo, no, marami nang gumagamit ng shed roof. Kaya lang hindi roof na hindi isang diretso lang na shed roof. Minsan nagkakaroon sila ng konting innovation or kino-customize sila. Nagkakaroon na ng dalawang shed roof na magkasalubong. Although may reason naman 'yon scientifically tsaka para siyempre yung hangin pumasok pa rin dun sa taas. Siyempre yung beauty, yung aesthetic ng bahay nandun pa rin, okay? Na hindi nagsa-sacrifice yung tibay pa rin, yung protection. Panglimang bahagi ng panglimang type ng roof natin is the overhang roof. So yung overhang roof na yon is a roof type where the pitch is low and extends on the side of the building perpendicular to the rafters direction. Kung mapapansin natin, kanina sa gable roof, mataas yung pitch niya, yung pitch niya, yung ridge. Ngayon sa overhang, medyo mababa yung ridge niya. Yung ridge line, yung tinatawag nating rise, mababa. Okay? Mababa yung rise niya. Ano bang meron sa overhang? Mapapansin natin yung red arrow. Ang tawag po dyan ay overhang. Ayon sa National Building Code or sa NBC, ang standard natin na overhang is 1.20 meters. 1 meter and 20 meters. Ano pa ba ang meron sa overhang, mga ka-drafting? So, nabanggit ko kanina yung pitch, rise over span. So, yung rise niya ay mas mababa and then yung span niya ganun pa rin yung direction, okay? Yun yung halimbawa ng ating basic types of roof.
Ngayon, marami pang mga klase ng roofing system, mga ka-drafting. Kaya lang, na ginagamit sa construction sector. Kaya lang, mga ka-drafting, these are other types of roofs. Itong 5 na to na pinakita ko sa inyo ay ilan lang sa basic na malimit na ginagamit. Okay, sana makatulong sa inyo. Ano po? So, yung una natin, we have the gable roof, hip roof, and then flat roof, shed roof, and overhang. Tandaan niyo pong mabuti ha. Tapos identify natin, aba, oo nga, no, yung bubong namin, saan ba nakabase? Or ano bang klaseng type of roof yung bubong namin o yung bubong ng kapitbahay natin, ano. Tapos tanungin natin yung kapitbahay natin, okay? Kung anong klaseng type of roof. Sabi kasi ni Tutor Romel natutunan ko kay Tutor Romel na ito daw yung 5 types of roof. So, pagmulakin natin, no. Siyempre, pagkatapos niyan, dahil na-discuss natin, test natin yung sarili natin. Activity 1, identify the illustrative representation of basic type of roofs based on the given keywords. Magbibigay ako ng keywords, tapos pipiliin nyo yung sagot nyo dun sa kanang bahagi na nakikita nyo sa screen. Pipiliin yung answer nyo from the box. Yung mga answers, your answers could be hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof. Tapos magbibigay ako ng picture pa rin para mas madali natin matandaan, no? Para hindi naman kayo masyadong mahirapan. Yung answer nyo ay ilagay po natin sa sa comment section. Number 1, ang keywords natin, 4 or more slopes. Meron daw siyang 4 or more slopes, square daw or rectangle ang shape niya. And then this type of roof is good for areas of high wind. No, it's not good for areas with high wind and strong storms. Okay? It's not good po. Kung makita natin yung picture. Ano ba yung sagot niya, mga ka-drafting? Lagay po natin sa ating comment section yung inyo pong sagot. Sabi ni Ma'am Rim Montisur, thank you for watching, ma'am, ay hip roof. Kung ang sagot nyo ay katulad ng sagot ni Ma'am Rim, okay, thank you po. Ikaw po ay isang Matiali Ducado. Bibigyan kita ng badge mamaya, ma'am. Thank you for answering. Number 2 po natin, identify the illustrative representation of basic type roofs. Okay? Based on the given keywords, choose your answer dun sa ating box. Sa word box natin. Marami pong salamat sa panonood. Arlene Dubduban from sa kanila po. Nanonood po si Ma'am Arlene sa kanila. Number 2, ang keywords natin, typically triangular or inverted V, and then yung shape niya, and then it is the simplest type of roof. Okay? Ang sagot ni Ma'am Rim ay gable roof at ni Maria Jane Valerie Mendoza Jr., haba ng pangalan, mama, gable roof. If your answer is the same with the moms, tama po yan. Gable roof po ang correct answer. So yung gable roof is typically triangular, forming inverted V, basically made of 2 sides with a middle gap called gable. Okay? Number 3 natin, ang ating keywords, similar to flat roof. Meron daw siyang low ceilings in some design. And then, better drainage. So speaking of better drainage, makita din natin, hindi pala natin nakita sa roof type kanina yung mga drainage. Pero i-discuss po yan sa susunod na mga lesson natin. Isa-isa lang. Thank you for watching po habang naghihintay tayo ng answer kay Joshua Antiqua, grade 9 Patrimonio. Okay. Thank you for watching po, Joshua Antiqua. Itong number 3 natin is similar to flat roof, also called this type of roof, and it is usually not attached to another roof. Kung ang sagot nyo ay katulad ng kay Ma'am Rim Montisur, Gilbert Espinosa, at Maria Jean, aba parang alam ko na, medyo na-late yung pasok ng kay Sir Gilbert. So kung ang sagot nyo ay katulad ng kay Ma'am Rim at kay Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza Jr., shed roof? Yes, that's correct. Meron kayong Matieli Ducado badge.
Bigyan ko po kayo mamaya. Okay, number 4. Thank you for watching, Ma'am Christy Guaves. Thank you for watching po. Number 4, ang ating keyword, easy to construct, common for commercial buildings, and yung accumulation ng materials on it. Okay. Typically daw, these roof are ideal for drier areas, not only that receive large amount of rainfall. Okay, ang sagot, kung ang sagot nyo ay katulad ng kay Ma'am Rima Montesur, ba napaka-active ni Ma'am Rima, ay flat roof, yay! Nakakailan ka na, Ma'am? 4/4 na ba? Flat roof din, si Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza Jr. Flat roof ang sagot niya. Thank you po. Meron po kayong Matil Educado badge. At sabi rin ni Sir Gilbert, flat roof daw. Humabol si Sir. Parang meron akong top 3 ah. Christy Guaves, flat roof din. Ay, 4/4. LC De La Torre, flat roof yan. Sir, umabot ako. Okay. May umaabot. Parang umaabot sa ating honor roll natin. Bigayan nga pala ng card ngayon, no? Quarter 1. At sa ating last na number 5. Ang keyword natin, low pitch, extends on either sides, and then perpendicular to rafters direction. So perpendicular daw siya sa rafters direction. Anyone po? This is a roof type where the pitch is low and extends on the side of the building, perpendicular to the rafters direction. Ano ba yung rafter? Kayo na pa natin nabamaget, no? Discuss po natin yung sa susunod na week, pero sa Tagalog, ang rafter ay yung mga kahoy, no? Yung mga pamakuan natin. Ano ba kaya sagot sa number 5? Sabi ni Ma'am Ray Montesur, Christy Guaves, at Maria Jean Valerie Mendoza at Junior, ang sagot nila ay overhang. At sabi rin ni Sir Gilbert, ba, meron akong top 5 ngayon ah. Overhang. Oh, top 5. Meron akong top 5. Kung ang sagot nyo ay katulad ng sagot nila na overhang, yay! That's correct. Tama po yan. Maraming salamat po sa sama po sa akin. Ngayon, bilang enrichment activity, maglilist tayo ng 5 uses of roofs. Bigay nga po kayo sa akin. Yay! Ma'am Rim, 5/5. At si Ma'am LC, overhang din sagot ko, sir. Pareho daw sila na sagot. Overhang din. Yes, ma'am. Pareho yan. Overhang din. Ngayon, bigay nga po tayo. Kahit hindi 5, no? Bigay tayo at least 1. Okay? Magbigay tayo kahit isa lang. Magbigay tayo ng at least 5 uses of roofs. Tapos yung number 2 natin, bigay tayo ng materials na pwede nating gamitin as a roof. Katulad nung sa payong natin kanina, no? Usually, ang ginagamit doon sa canopy ay nylon. Pero may plastic dito ang ginagamit na material sa na nakikita sa payong. Or pwedeng cloth. Yun nga lang, pag cloth, ginagamit na siya sa mga props, hindi na sa mismong ulan o kaya sa init ng araw. And then yung pangatlo natin, enrichment activity, is to write 5 effects of having a poor roofing construction. Kung medyo feeling natin, hindi maganda yung roofing construction natin, bigay tayo ng 5. Okay? Ang sabi ni Ma'am Rim, protection daw. Protection. Ano uses ng roof? Protection. Christy Guaves, 5/5. Yes, ma'am. Congratulations. Makakatanggap ka sa akin ng Matieli Ducado badge. Bibigyan kita mamaya, ma'am. Hahanapin kita dyan sa live na yan. At bibigyan kita ng badge. Okay? Bukod sa protection, ano pa yung naibibigay? Sabi nga nung publication material ko last time, paano ba magbigay ng tulong sa iba na hindi nawawala yung self-worth? Yung bubong natin, binibigyan niya ng proteksyon, tinutulungan niya lahat ng nasa ilalim niya na hindi siya humihingi ng tulong. Kaya lang, dumadating na sa time na yung bubong natin, yung material natin, nabubutas na, nagkakalawang na, kung hindi nalilinis, kung hindi naaayos, at hindi nare-repair. So, dumadating din yung time na yung bubong natin ay medyo may posibilidad na mag-collapse. Shed, ang sabi ni Sir Espinosa. Siyempre,
nagbibigay siya ng lilim sa atin, yung bubong na yon. Ano po? Ano pa kaya? Meron pa kaya? Materials naman. Ano ba yung pwedeng gamitin na materials sa ating bubong? Okay? Ano kaya yung pwedeng materials? So, ilagay po natin sa ating comment section and then basahin po natin sa mga susunod na kung may time po tayo. Ano po? Pero at this time, sana po marami kayong natutunan sa lesson natin na basic types of roof. Marami pong salamat. At humahabol, Ma'am Rim daw. Number 2, anahaw leaves for bahay kubo or rest house. At protection, sabi ni Ma'am Christy Guaves. Or speaking of rest house, ang sarap mag-rest sa house. Okay? Ang sarap mag-rest sa house. Ngayon, at this point, let us be reminded, everyone, mga ka-drafting at mga kasamaan kong guro, to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pilitin natin na maging proud yung sarili natin sa mga susunod na panahon. Okay? Huwag nating bibigyan ng chance yung sarili natin na magsisi sa mga susunod na panahon. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook and DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Mga kasama, ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Itulay Online Tutorial, Upgrade Learning sa Technical Drafting. We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Just scan this QR code and then, o kaya naman, pwede kayong pumunta sa tinyurl.com/Itulay feedback form. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Tuto kayo mga ka-drafting para sa TLE 10 illustration kasama si Tutor Julie mamayang 1 p.m. Maraming salamat. Salamat po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!